Sa harap ng patuloy na pagbabago sa pandaigdigang ekonomiya, isang mahalagang tanong ang madalas na sumasalamin sa isipan ng marami. Bakit nga ba nag-i-import ang United States ng langis kahit na mayroon silang sariling produksyon? Yan ang ating aalamin. Ang US ay kasalukuyang nagsasara ng hangganan at patuloy ang pagbubutas ng lupa para sa langis. Ang layunin nito ay makamit ang enerhiya na hindi umaasa sa banyagang langis. Kinakailangan ng bansa na bawasan ang pag-asa sa langis mula sa ibang mga bansa. Ayon sa mga eksperto, kakailanganin pa rin ang langis sa susunod na dekada at pagkatapos nito. Maraming tao ang iniisip na nauubos na ang langis sa US. Dahil sa dami ng pag-uusap tungkol dito, tila may katotohanan ang pangungusap na ito. Ngunit ayon sa mga pag-aaral, may sapat pang langis para sa mga susunod na 35 na taon sa buong mundo. Sa nakalipas na 10 taon mula noong 2008, lumaki ang produksyon ng langis sa US mula sa mabagal na pagtaas patungo sa higit sa dobleng output nito. Kaya't muling naging pinakamalaking producer ng langis sa mundo ang bansang US. Ngunit may kakaibang aspeto. Ang US ay nagpapadala ng kanyang langis para mapalitan ng langis mula sa ibang lugar. Ipinapakita nito ang komplikadong revolusyon sa langis sa Amerika at kung bakit hindi pa rin makamit ng US ang ganap na enerhiya na hindi umaasa sa iba. Nadrill na halos lahat ng langis sa US at ito rin ang pinakamalaking gumagamit ng langis sa buong mundo. Noong huling bahagi ng dekada 1930, napagtanto ng mga bansang tulad ng Saudi Arabia at ilang iba pang mga bansa sa gitnang silangan na mayroon din silang malaking reserba ng langis. Kaya't nagsimula silang magbukas ng mga balon ng langis. Sa panahong iyon, nagsimulang mag-import ang US ng kaunting langis, ngunit karamihan ng langis ay patuloy na kinukuha mula sa sariling pagbubutas. Ang matinding pangangailangan ng Amerika para sa langis upang magpatakbo ng mga eroplano, tren at sasakyan ay hindi mapigilan. Ang pangangailangan ng Amerika para sa langis ay nagsimulang lumaki kumpara sa produksyon ng US. Dahil dito umasa ang US sa mga imports. Nang ito'y bumilis, naging mas dependent ang US sa banyagang langis. Noong 1973, matapos magbigay ng tulong pinansyal ang US sa Israel na kaaway ng Saudi Arabia sa digmaang Yom Kippur, sinabi ng Saudi Arabia at ng iba pang mga tagapag-export ng langis sa Arabia na hindi na nila ibibigay ang langis sa US. Ang pag-import ng langis ay bumagsak at hindi nagkaroon ng sapat na langis ang US. Upang mapunan ang pagkawala, nagkaroon ng kakulangan ng langis para sa mga mamimili na nagresulta sa walang laman na mga gasolinahan at pagkansela ng mga road trips. Upang matiyak na may sapat na langis para sa buong bansa sa panahon ng taglamig, na mahalaga para sa lahat na mabuhay at magtrabaho sa mas malamig na temperatura, sinabi ni Pangulong Nixon sa mga negosyo na itigil ang operasyon kung ito ay makakapagtipid ng enerhiya. Iniutos ng administrasyon na agad na ibaba ang temperatura sa mga federal na opisina sa pagitan ng 18 at 20 degrees. Kasama na rito ang mga silid sa mga opisina. Sa puntong ito, nagsimula ang US na pag-usapan ang konsepto ng enerhiya na hindi umaasa sa banyagang pinagmumulan at ang kakulangan nito. Bilang tugon sa krisis, ipinagbawal ni Pangulong Nixon ang pag-export ng langis mula sa US at naglatag ng plano upang magtayo ng 1,000 nuclear power plants bago magtaon ng 2,000. Ayon sa isang pagtataya, kung ang lahat ng mga nuclear power plants na ito ay naisakatuparan makakamit ng US ang 2 beses ng pangangailangan sa enerhiya sa 2022 nang walang fossil fuel emissions mula sa produksyon. Gayunpaman, ang aktwal na bilang ng mga nuclear power plants na naitayo ay 54 lamang. Sa panahong ito, patuloy na nangangailangan ang US ng higit pang langis dahil hindi kayang mag-operate ng maayos ang mga gas engine nang walang sapat na supply. Ang sitwasyon ay lumalala dahil hindi pa rin makahanap ng sapat na langis sa sariling lupa. Kaya't nag-import ang US ng mas maraming langis mula sa Canada. Ngunit ang pangangailangan sa langis ay nangangailangan pa rin ng marami mula sa gitnang silangan. Habang unti-unting kumukuha ng higit pang langis mula sa Canada at umaasa sa langis mula sa mga bansa ng OPEC, lumitaw ang isang revolusyon sa sektor ng enerhiya. Ang linya ng supply ng langis ay makikita na bumababa ito.
Katulad din ng nangyari sa natural gas, ang isa pang pangunahing pinagkukunan ng enerhiya sa US na kinokolekta sa halos parehong paraan tulad ng langis. Bagaman maaaring isipin na ang pagbaba ng supply ng natural gas ay dahil sa kakulangan ng langis, hindi ito totoo. Ang US ay may malaking reserba ng langis, ngunit ang problema ay hindi maayos na makuha ang mga ito. Ang Barnett Shale ay isang malaking reserba ng natural gas sa paligid ng Fort Worth, Texas. Noong 1995, sinabi ng gobyerno ng US na mayroong napakaraming natural gas sa lugar na ito. Subalit, ito ay hindi pangkaraniwan. May dalawang paraan kung paano umiiral ang mga bagay na nais makuha sa ilalim ng lupa. Ito ay ang konvensyonal at hindi konvensyonal. Ang mga konvensyonal na balon ng langis ay parang isang malaking lawa ng langis sa ilalim ng lupa. Tinutusok ito tulad ng straw at sinisipsip palabas. Marami pa ring balon na ganito tulad ng sa Saudi Arabia at Gitnang Silangan kung saan sagana ang ganitong uri ng langis kaya't sobrang mura ito. Ngunit ang Barnett Shale ay hindi ganito. Ito ay binubuo ng malalaking bato na tinatawag na shale na may natural gas at ilang langis na nakulong sa loob. Ang tanong ay kung paano ito makukuha. Matagal nang alam ng mga tao na ang sagot ay ang pagbasag sa mga bato o fracking. Ang problema sa mga unang pamamaraan ng fracking ay hindi ito laging epektibo. Isa sa halimbawa ay si John Wilkes Booth. Siya ay naglagay ng mga pampasabog sa isang balon at lumikha ng malaking butas, ngunit walang langis na lumabas. Dahil dito, iniwan niya ang Pennsylvania at pinatay ang Pangulo. Ito ang uri ng galit na maaaring idulot ng hindi pagkakaroon ng langis, lalo na kapag gumastos ng malaking pera para dito. Noong huling bahagi ng 1990s, si George Mitchell na may-ari ng lupa sa Barnett Shale ay nalaman na may maraming gas na nakulong dito ngunit hindi ito makuha. Siya ay nawawalan ng malaking pera sa pagsubok na magtagumpay sa fracking. Gayunpaman, ang kanyang koponan ay nagbago ng mga pamamaraan. Gumagamit sila ng mas bagong teknika ng pagbiyak sa mga bato sa pamamagitan ng pag-inject ng isang espesyal na water-based at nag-drill ng pahalang sa halip na pababa lamang. Sa mga tamang pagbabago, umapaw ang produksyon. Ang bagong teknolohiyang ito ay nagpabilis at nagpababa ng gastos para makuha ang yaman sa shale ng Amerika. Sa una, nag-aalinlangan ang mga producer, pero noong 2008, tumaas ang presyo ng langis at bumaba ang interest rates. Mula 2008 hanggang 2018, dumoble ang produksyon ng langis sa US. Noong 2015, inalis ang pagbabawal sa pag-export ng langis ng US na nagpapaliwanag ng pagtaas ng produksyon. Ang pagtaas na ito ay halos dahil sa fracking. Ito ang dahilan kung bakit ngayon may malaking dami ng langis ang US dahil sa bagong teknolohiyang ito. Ngunit may kakaibang nangyayari. Gumagawa ang US ng halos sapat na langis para sa pangangailangan ng mga Amerikano, pero nag-e-export pa rin sila ng malaking bahagi nito at nag-i-import ng ibang langis mula sa ibang bansa. May mga dahilan kung bakit nangyayari ang palitang ito ng langis. Ang isang bagay na hindi pa natin napag-uusapan ay ang refining. Bago magamit ang langis, kailangan muna itong i-refine. Kung hindi, magiging makapal, itim at nakakalason na likido ito na hindi magagamit. Ang refinery ay makakatulong para ipaliwanag kung bakit minsan hindi sapat ang langis ng Amerika. Makikita natin dito ay ang Chevron's El Segundo Oil Refinery, isa sa pinakamalalaking refinery ng langis sa West Coast. Karamihan ng langis na pinoproseso sa mga refinery ay hindi galing sa Amerika. Sa halip, ito ay galing sa mga barkong nakaparada sa baybayin at sinisipsip ang langis gamit ang malalaking tubo. Noong October ng nakaraang taon, nakatanggap ang refinery na ito ng langis mula sa South Korea, Argentina, Guyana, Mexico at Colombia. At hindi lang ito, isang Chevron refinery sa California ang nag-import ng langis mula sa Iraq, Venezuela, papuntang Mississippi, Canada, papuntang Michigan, at kahit Texas. Ang Texas na nag-drill ng halos kalahati ng langis ng US ay nag-import ng 26 milyong bariles ng langis noong nakaraang October. Ang isang bariles ng langis
ay katumbas ng 42 gallons, halos katumbas na rin ng isang bathtub. Napakaraming trabaho para lang ilipat ang langis na ito, lalo na't mayroon din naman silang hindi nagagamit. Naging isang malaking tanong sa nakararami kung bakit hindi ginagamit ng US ang sariling langis. May ilang dahilan ito. Una, maraming langis ng Amerika ang nananatili sa loob ng bansa. Halimbawa na lamang ay pag nag-drill ang Texas ng maraming langis at pinoproseso lang ito malapit sa kanila. Maaring ipump ito ng mga taga-Texas sa kanilang mga pickup truck sa gasolinahan. Kapag malapit lang ang lahat, halos wala ng gastos sa transportasyon, kaya mababa ang presyo ng gasolina sa Texas. Ngunit ang problema ay hindi lahat ng langis ay malapit sa refinery at ang mga refinery ay hindi laging malapit sa mga taong nangangailangan nito. Gamitin natin ang Los Angeles bilang halimbawa. Noong 2021, gumamit ang California ng 605 milyong bariles ng langis. Ang estadong ito ay isa sa pinakamalaking producer ng langis sa bansa, kaya bahagi ng langis na iyon ay galing sa loob ng estado. Malapit sa isang refinery sa Los Angeles ay may oil field sa gitna ng lungsod. May mga kilalang oil wells din na nakakalat sa buong Los Angeles at malapit sa mga kabahayan. Pero kahit na maraming langis ang nakukuha sa California, ito ay isang bahagi lamang ng kinakailangan ng estado. Bakit nga ba hindi na lang kumuha ng dagdag na langis mula sa Texas? Sa karamihan ng bansa, may mga pipeline na nagdadala ng langis mula sa mga lugar na maraming langis papunta sa mga nangangailangan nito. Ngunit ang California ay wala pang mga pipeline ng krudo na dumadating sa estado at malamang na hindi magkakaroon nito. Kahit dumating ang langis mula sa Texas, karamihan ng mga refinery sa California ay hindi magagamit ito. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit hindi magamit ng US ang sariling langis. Hindi ito ang tamang uri. Para sa kasimplihan, isipin natin na may dalawang uri ng langis, strawberry at tsokolate. Matagal nang gumagawa ang US ng maraming tsokolate na langis, kaya gumawa rin ito ng maraming refinery para sa tsokolate na langis. Ngunit sa paglipas ng panahon, lalo na sa paggamit ng fracking, naging mas maraming strawberry na langis ang lumabas. Hindi magagamit ng mga refinery ng tsokolate ang strawberry na langis. Maaaring gumawa ng mga bagong refinery ang mga oil refiner. Pero ayon sa isang komentaryo, ang mga pamantayan sa kapaligiran ng gobyerno ng US at ang pagbabago mula sa fossil fuels ay nagiging hadlang sa pamumuhunan. Kaya sa halip na mag-upgrade ng mga refinery sa US, mas pinili ng mga refiners na mag-import ng tsokolate na langis mula sa ibang bansa at gamitin iyon sa mga existing na refinery. Ang strawberry na langis naman ay ipinapadala sa ibang bansa kung saan may mga refinery para dito. Noong 2022, 59% ng langis na pumunta sa mga refinery ng California ay mula sa ibang bansa at 80% ng langis sa El Segundo ay galing sa ibang bansa. Kahit na nag-e-export ang US ng marami, nag-i-import pa rin ito ng malaking halaga ng langis. Ang totoo, mas komplikado pa ito dahil may iba't ibang uri ng langis, ngunit ang resulta ay pareho. Mas pinipili ng mga kumpanya na panatilihin ang mga refinery sa US at mag-import ng tamang uri ng langis kaysa gamitin ang langis mula sa estado. Ang energy independence ay isang magandang ideya na nagbibigay ng kontrol sa sariling kapalaran. Ngunit ang totoo, sa maraming pagkakataon, hindi ito ganoon kasimple. Magiging mahirap sa ekonomiya kung biglang hindi na mag-i-import o mag-e-export ang US. Ang US ay walang energy independence, ngunit sila ay may energy security na nangangahulugang may sapat na enerhiya para sa mga pangangailangan. Ang pagtutok sa energy security sa halip na independence ay nagpapakita ng mas magandang relasyon sa Canada kaysa sa mga bansa sa gitnang silangan. Ang US ay umaasa pa rin sa langis. Kailangan ng maayos na transisyon sa malinis na enerhiya habang pinapanatili ang abot-kayang enerhiya at proteksyon para sa mga mahihirap na komunidad. Kung patuloy na mag-drill ng langis ang US sa kanilang lugar sa halip na sa ibang bansa, maaaring makinabang ang mundo sa mas mababang greenhouse gas emissions. Ngunit sa huli, upang mabawasan ang emissions, ang langis ay kailangang manatili sa ilalim ng lupa. Sa iyong palagay,
Ano kaya ang mga hakbang na kailangang gawin upang matugunan ang problema ng oil dependency at para matiyak ang sapat na enerhiya para sa lahat? I-comment mo naman ito sa ibaba at huwag kalimutang i-share at i-like. Maraming salamat.